Good morning. Hi, Rina. Hi, Kuya. Good morning. Basta, weekend mo? Masaya ang weekend. Siyempre, nakapagpahinga tayo pag weekend. Kailangan natin yan. Saan nag-weekend over? Dito lang sa Manila. Out of town ba? Ay, hindi. Dito lang. Dito lang. Nagpaplano kami mga pagkatapos na ng maulan. Kasi maulan pa ngayon, di ba? So, mga September. Papunta ako dito. Ikaw ba nabot ka na ulan? Papunta ako dito galing sa... Patak pa lang. Ambon pa lang. O, doon lumakas. Talaga. Bumubuhos na naman. Oo. Kahapon, naging maulan din ng gabi. Bad weather na. Yes. Pero ang bilis. August na kasi, Kuya. Ano na ngayon? 7? 7. Yes. August 7. O baka namamali kayo ng August 7. Mag-alarm muna tayo. Pero mga ako niyan, Jello. Pero ako niyan, yan. Yan. Ayan, pang wake up call ni Kuya. Okay. Meron palang Oras! Oras natin. Pakibaling nga dito sa akin yung at yun, 4:52. Labo dun eh. Malabo yan dyan. Puto! Hindi Ang gusto ko tao ngayon, Kuya. Oo! Yan. Kasi malamig yung panahon, di ba? Tapos mainit, sarap. Sarap, yan? Oo nga. Masarap almusal ngayon. Ganito mga panahon, ayan na naman. Ayan na naman tayo, Kuya. Hanggang usapan na lang tayo. Hindi, masarap ngayon magsangag ka. Sangag. Sangag. Tapos, kuha ka ng mag-slice ka ng kamatis. Slice mo yung kamatis. Di lalagay mo doon sa mo ng sinangag. Tapos tinapa. Mag-scramble ka ng itlog. Yung itlog, lalagyan mo yung itlog ng sibuyas. Ayoko na may sibuyas. Ayaw mo sibuyas? Ayoko na sibuyas ngayon, Kuya. Hindi ako mahilig sa sibuyas ngayon. Palitan natin. ng sibuyas. Palitan natin. Huwag natin lagyan ng sibuyas. Plain na lang. Lagyan mo lang konting asin. Tapos, prito mo. Di may kasama ka ng tapos mainit na tapos ngayon, tsaka mo sasabayan ng, kuha ka ng pitso, alam mo yung pitso ng manok. Chicken breast. Yes, Kuya. Yung chicken breast, gawin mo just chicken breast. Lagyan mo ng konting toyo. Lagyan mo ng konting kalamansi. Yan. Tapos, lagyan mo ng apple juice. Apple juice pati? Oo, apple juice. Talaga? Alam ko naman si toyo lang. Tapos dun mo ngayon pakuluan. Lagyan mo ng konting paminta. Wow. Pakuluan mo ngayon dun sa... Pakuluin mo ngayon siya. Tapos pagka inabsorb niya na yung lahat ng mga sabaw, tsaka mo ngayon i-fry. Ipiprito. Yung kahit na wala ng mantika. Fried mo. Tapos sama mo ngayon dun yun. Nakong sarap. Ang sarap, Kuya. Tapos gagawa ka ng ensaladang talong. Gusto ko yan. Ihaw mo yung talong. Pag inihaw mo yung talong, tatanggalin mo yung balat. Tapos tsaka mo ngayon pipit-pitin yung talong. Hiwain mo yung talong. Kuya, ba't di mo na lalagyan mo ng kamatis. Lalagyan mo ng sili. Lagyan mo ng konting suka. Lagyan mo ng konting suka. Tsaka mo ngayon. Ay, ang sarap niyan. Yung mga ngayon pa lamang gumigising at hindi pa bumango na kayo. Baka akala nyo, mayroong mga mag-uumpisang klase ngayon, yung mga nag-start ng August. Yes, Kuya. Tsaka yung college sa ibang universities, magsa-start na rin sila ngayong second week of August din. Correct. Siyempre, ako po ang inyong Kuya Daniel Razon. Kasama natin si... Rina Villamor Camara. Yan, talaga naman. Balitaan muna tayo dahil today, marami mga umahataw na balita. Itong puwersa po ng ISIS, inspired Maute terrorist sa Marawi City, at lugar na ginagalawan nila, sinasabi ho ng militar, lumiliit na ng lumiliit. And my world, it's getting smaller every day. Pero, ang labanan ho dyan sa city, tumitindi pa daw ngayon? Kuya, magka 3 months na diba yung baka kanila dyan. Ito naman sa ASEAN Summit natin, Kuya, nabuo na yung kanilang framework ng Code of Conduct nila upang ma-resolve yung tension dyan sa West Philippine Sea. At inadapt na to ng China at saka ng mga ASEAN members. Pero may kondisyon yung China patungkol dyan sa West Philippine Sea. Kasi diba, nag-reclaim na rin sila ng island dyan para ma-alter nga yung mga margins. Para mas malapit kunwari dun sa China. Ayan. Yun ang tama. Pagdugtungin yung para mas malapit. Diba? Pag kinompute. Ito tama, dapat bubuin yan. Denuclearization
Diyan sa Korean Peninsula, isa naman daw yan din sa ipinapanawagan ng ASEAN ministers. Na North Korea, ang problema ngayon dito, mayroong bagong sanction dito ang United Nations Security Council. Kasi, nabalitaan mo yun? Yung intercontinental ballistic test. Oo, yung kanilang ballistic test. At North Korea talaga mahilig sa mga paggamit ng mga ganyan. Bakit mo mag-tourist doon? Ay, ayoko kuya, North Korea yun eh. Baka South Korea na lang pa. Meron silang inaanap na tourist ngayon. Sabihin sa'yo, anyong nga sa'yo! Boom, 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 boom! Wag na kuya, gusto ko pa mabuhay na matagal. Ito naman kuya, dahil may nasabat nga silang 6.4 billion na shabu, di ba? Nakumpiska ng Bureau of Customs yan. So ipagpapatuloy ngayon ng Kamara yung pagdinig dyan. Uday, may nawawala pa daw dyan. Na aside from the 6.4 billion. Oo, meron pa raw dyan. Meron pang hindi nasa kote dyan. Kaya mabigat-bigat yan laban ngayon dyan sa BOC. Titingnan mo ngayon dyan, mananatili ba si Paeldon? Kasi nga maraming, sabi niya, umalis ka na sa pwesto. Pero yung tiwala ni Pangulong Duterte, nasa kanya pa rin, di ba? Pero good luck dahil ang dami talaga ngayon, nakita mo sa history ng mga nagiging customs commissioner. Hindi nagtatagal sila eh. O akala mo ba meron nakaisang buong termino ng presidente, yung isa lang yung nila, yung nilagay? Hindi, kada yan, halos siguro sa isang termino ng presidente, mga 3 pinaka-konti na nagiging customs commissioner. Magiging guest mo ba si Nick Paeldon sa GS? Baka. Diba? Oo, pinaimbita ko. Marami kasing issue sa kanya ngayon diba? Dahil kasi may kanta sa kanya, Nick. Ano daw? Nick Paeldon, diba? Look, Nick, look. Sabi niya, look at Jane. Ganyan ang problema ngayon. Eto ngayon sabihin mo kay Joseph Miranda. Tsaka kay si Joe Castigador. Eto mabigat. Yung mga lalabag sa nationwide smoking ban, na ngayon yan? Pwede na kayong magsumbong sa online. Oo, sabi nga sasabihin lang sa'yo ni ang sasabihin lang sa'yo ni Joseph Miranda tsaka ni Tito Joe Castigador. Sabi siya, umbong-umbong. Anong umbong-umbong? Sumbong ka na sumbong. Labas umbong. Oo. Pwede na daw kasi may nationwide smoking ban. Kaya makisama naman tayo. Correct. Tsaka mas din yan sa kalusugan. Ewan ko lang, applicable ba yan dun sa mga restaurant na Kasama ba Meron yun? silang mga areas lang na pwede silang mag-smoke. Kahit sa airport, diba kuya? Kaso ang problema mo nga doon sa restaurant. Nalalahap mo pa rin, diba? Tsaka hindi, sa isang lugar lang, lalagay lang, eto smoking area mo. Pero ka pa rin, naka-open pa din dun Ayun na nga. Sa UCC naman, may gas chamber sila dun. Doon dito sa may UCC sa, yung lugar yun, Jay? Yung dito sa may... Timog? Oo. Anong Timog? May UCC doon, meron nung smoke chamber. Talagang isang kwartong nakakulong, yun, doon ng mo. Pero mas matindi kasi ang second-hand smoke, kuya. May third hand pa. Yun na nga diba pag namoy nila yan. Ito naman, syempre, hindi papahuli sa ating Wish Cover Auditions na naganap nga sa Baguio City, kuya. Yung mag-amang music lover na nag-audition dyan. Talaga? Yes, kuya. Parang, father and son. Pwede pang humabol kami, diba? Alam mo yung father and son? It's not time to make a change. Yun ba yun, diba? Galing diba? Cat Stevens. Diba? Pero bago tayo dyan sa mga storya na yan ni Rina, alamin natin kasi ngayon, alam mo, pagka weekend, kung ano mga nangyayari, minsan di napapansin ng mga nagwi-weekend. Yes. Pare-rewind lang tayo at tingnan natin tong rewind natin. Niyanig ng 5.9 magnitude na lindol ang Sarangani Province alas 8:30 noong Sabado ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang sentro ng pagyanig 8 kilometro hilagang kanluran ng bayan ng Malapatan sa lalim na 74 na kilometro. Wala namang naiulat na pinsala dahil sa lindol. Samantala, mariing kinundena ng Korte Suprema ang pagpatay sa isang West sa Butuan City noong Sabado ng umaga.
Nasawi si Judge Godofredo Abdul Jr. ng Butuan City RTC Branch 4 at sugatan ng kanyang asawang si Bernadette ng Tambangan nang hindi pa nakikilalang mga sospek habang papaalis ng kanilang tahanan. Nanawagan si Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ang mga mahistrado sa mga otoridad na gawin ang lahat upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng huwes. Si Abdul ang pangalawang judge na napatay sa Caraga Region ngayong taon. Patay din ang Pasay City Councilor na si Borvi Rivera, 39 anyos matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa SM South Mall sa Las Piñas noong Sabado ng gabi. Mabilis na nakatakas ang mga sospek sakay ng motorsiklo. Isinugod sa Asian Hospital si Rivera, ngunit idineklara itong dead on arrival. Well, may mga motives dito, no? Kasi based sa investigation, nalaman namin na ito si Councilor Rivera was once jailed. Siguro 2 or 3 years ago, siya ay nakulong kasi meron naghabla sa kanya for parang murder. Samantala, inilibing na noong Sabado ang labi ni Superintendent Arnel Arpon sa bayan ng Hinubaan, Negros Occidental. Si Arpon ang hepe ng Gihulngan City Police Station na kasama ng 6 na mga nasawi sa pananambang ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa convoy ng mga pulis sa Barangay Magsaysay, Gihulngan City, Negros Occidental noong Hulyo 21. Kuya, extended ang martial law sa Mindanao, diba? At patuloy pa rin daw yung bakbakan ngayon dyan sa Marawi City. Mas intense daw ngayon according to the AFP dahil yung core group na lamang umano ni Abu Sayyaf sub-leader Isnilon Hapilon at ng Mauti Group yung natitira dyan, Kuya. Pero yan si Isnilon ba? Ano nangyari? Ha? Hindi pa rin nila nahuhuli, Kuya. Diba? Ang sabi nga ng iba nakatakas na daw, wala na daw siya sa Marawi City. Yan yung binabalita sa akin ni Janice Inhente. Patuloy na lumiliit ang puwersa ng ISIS-inspired Maute terrorists sa Marawi City ngayon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mas limitado na rin ang lugar na ginagalawan ng mga ito dahil sa unti-unti nang nababawi ng pamahalaan ang mga dating pinagkukutaan ng mga terorista. Dahil dito, mas matinding mga labanan na ang nagaganap sa lugar ayon sa AFP. Marawi City now, unang-una, lesser fighting compared before. Lesser fighting pero more intensity. Dahil ang naiwan na lang dito ay mga core group, nitong grupo ni Hapilon at saka ng mga Maute. In a way, mas mahirap ang labanan pero mas nakikita nating madali na ang pag-end dito. Samantala, base sa monitoring ng AFP, nasa loob pa ng Marawi City ang isa sa Maute brothers na si Abdullah Maute at ang itinuturing na leader ng ISIS sa Asia na si Isnilon Hapilon. Kaya naman sinelyuhan na ng militar ang lahat ng entry at exit points sa Marawi City. We don't hear about Omar, Madi, and Otto at saka si Dr. Mahmoud, yung Malaysian. There were reports that they died already after being wounded. We have to validate it. Target ng Armed Forces na tapusin ang labanan sa Marawi bago sumapit ang December 31. Mula sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Buti nga si Presidente, hindi na naman. Kasi ilang beses dati na nagtangka pumunta dyan eh. Na dadali siya ng bad weather. Pero nakapunta na siya. Nakapunta siya, pero pumunta daw ulit. Kasi nga, tinitignan niya yung mga ano doon, yung mga sundalo. Alam mo, hirap. Pero mabigat yun ha. Risk yun para sa kanya, Kuya, di ba? Tsaka hindi, talagang yun. Ano lang yun, bagay, parang ako lang yan eh. Na... Tigas ulo. Hindi kasi mahirap yun sa mga security ha. Mahirap sa security yun. Nabantayan siya, di ba? Hindi yung gano'n, pupunta ka doon sa gano'n. Mahirap yun. Ikaw din, Kuya, mahirap kang pigilin kung gusto mo. Oo, siyempre. Para ano pa. Minsan gano'n eh, may tamang wag mo akong pakialaman. Parang, discretion mo. Kailangan kong gawin. Gusto ko tong gawin. Parang gano'n. Pumunta siya ulit dahil gusto niya malaman. Yun yung kukwento ni Rosa Licos. Ilang araw matapos mabawi ng mga tauhan ng militar at pulisya ang ilang mahalagang istruktura sa Marawi City na dating pinagkukutaan ng ISIS-inspired Maute terrorist group,
Muling bumalik si Pangulong Rodrigo Duterte sa Ground Zero. Isang oras itong nanatili sa Barangay Kilala at mahigpit ang naging bilin sa mga nakikipaglabang sundalo at pulis. I hope that we'll be less heartaches and you'll be able to clean up Marawi, to get rid of the terrorists. At sana wala nang madisgrasya. Muling binigyang diin ng punong ehekutibo na kaisa siya sa laban ng mga ito at muling nangakong bubuuin ang 50 bilyong pisong halaga ng trust fund para sa edukasyon ng mga anak ng mga tauhan ng pulisya at militar. Kung buhay pa ako ng Panginoong Diyos, that 50 billion will be dedicated solely sa education ng mga anak ko. Nagbigay din ito ng mga relo at iba pang regalo para sa mga sundalo at pulis. Ito ang pangalawang beses na bumisita ang punong ehekutibo sa Marawi City. Ang una ay noong ika-20 ng Hulyo. Tiwala si Pangulong Duterte na malapit nang matapos ang suliranin sa Marawi at nangakong maibabalik din sa normal ang buhay ng mga Maranao. Ako si Rosa Lico, sumahataw sa balita. Tuesday, Kuya, nag-celebrate ng 8th death anniversary yung pamilya Aquino, diba? Kasi nga sa pagkamatay ni former President Cory Aquino. Tapos may binatawang na masasakit na salita doon si former President Benigno Aquino III nga, si Ninoy. Sabi niya na parang 1.8 million pa rin ang users ng drug users ngayon, tapos hindi pa rin daw nababago yan. So, paano tong anti-drug campaign ni Pangulong Duterte? Tapos parang walang nangyayari. Oo, walang nangyayari. Kaya nagtampo nga si dami yung namamatay. Walang nangyayari. Walang nangyayari. Tapos nagtampo nga si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa sinabi ni President Noel. Babalikan siya. Yeah. So, yun yung kinuwento sa akin ni Marisol Abogadil. Ito, reaction of the magandang ex-president. So they will just say, well, the battle is a continuing one. It will never stop. We have to continue vigilance. Very sensitive ako dyan sa issue ng buhay ng mga sundalo. Ito ang mga naibulalas ni Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalaw ito sa mga sundalo at pulis na nakikipagbakbakan sa Marawi City noong Biyernes ng hapon. Muli niyang tinuligsa ang naging pahayag ni dating Pangulong Benigno Aquino III na tila walang nangyayari sa kanyang anti-drug war. Aniya, hindi makatwirang sabihin ito ng dating Pangulo dahil maraming pulis at sundalo ang nagbuwis ng buhay upang tugisin ang mga nasa likod ng operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ibilitan mo na walang nangyari, masakit naman niya. Ang rami kong sundalong namatay, wounded sa police 231, drug-related, 77 dito, Marawi 36. Tinuligsa rin ito ang mga kumukwestiyon sa uri ng kanyang pananalita at hindi pinalampas ang pagkakataong ipaliwanag ang dahilan nito. Sabihin pa ni Grace na what's your mouth? You take care of your mouth, I will take care of mine because my mouth is not for your mouth. Tahimik ka lang yan kasi hindi mo naintindihan from whereof I stand. Ako si Marisol Abogadil, humahataw sa balita. Bigat lang kasi dyan sa mga ganyan. Alam mo talagang sometimes you really have to choose your battle. Well, not sometimes. Dapat talaga, di ba? All the time. You have to choose your battle. Para lahat hindi ka nasa-stress sa mga, kahit sa mga maliliit na bagay, di ba? Daming nakaka-stress ngayon. Lalo na kung presidente ka, Kuya. Nako, you can just imagine. Alam mo, minsan madaling magsalita pagka wala ka dun sa lugar. Pero pagka ikaw yung mag-handle ka nga lang ng mga taong mga, di ba, yung mga matitigas ang bungo. Oo, parang tanongin mo si, di ba? Tanongin mo si Direk Lito. Oo. Mag-handle ka lang. Nadadalian naman siya sa... Mag-handle ka lang ng mga... Hindi, alam mo, mag-handle ka lang ng mga 5 Direk Lito. Naku. Bukas makalawa, untog mo na ulo mo sa di ba? Parang... sabi na, alam mo, nag-iisa ka lang, sabi ko. Mabuti na lang, nag-iisa ka lang, di ba? Kung na 2 ka pa, di ba? Parang gano'n. Pero ito, yung problema doon sa PR
PRO, Police Regional Office 7, di ba? Ang sinasabi nitong mga nandyan, kasi merong issue dyan pero bibigyan daw nila ng police escort si Peter Lim kung magre-request. Dahil in danger. Dahil sabi nitong si Peter Lim kasi, ito yung isa doon sa mga sinabi ni Presidente Duterte na nasa narco-list, di ba? Yung may narco-list kasi siyang nilabas ngayon, ang pangamba nitong Peter Lim, dahil napangalanan siya na gano'n, baka yung pamilya niya, pati siya, medyo maalangan na naman dahil nasasangkot nga siya doon sa operation ng illegal drugs. Ang sinasabi naman ni Chief Superintendent Jose Espino, magbibigay nga sila ng security. Siyempre, tatakot yung Peter Lim. Baka yung security mo tumira sa akin. Oo nga naman. Diba? Pero sabi niya, magbibigay daw sila ng security. If his reason for not attending the summon because he fears for his life, then it will be bad for him also. So it's best if he really wants to claim himself, then if he make a request, then we'll provide him the appropriate security for him to appear before DOJ. Sa DOJ, para doon sa preliminary hearing. So August 11 yata. August 11. 7 na ngayon. 7. So August Friday. 11. Nga pala, meron akong pupuntahan sa August 11. Friday ba yun? Friday, kuya. Ba Thursday? Ay, Thursday, tama. Mali na yung bilang ko. 8, 9, 10, 11. Tama. Thursday, kuya. 7 kasi alam mo, may pupuntahan ako nun Pero syempre, as usual, tinatanggin niya na kasama siya dyan sa mga illegal drugs. Ang takot naman ng iba, baka ituro sila. Kasi di ba? Paano mong alam kung hindi ka kasali? Diba? Ayun na nga. Paano mong alam kung hindi ka kasali? O di pagka nagturo ka, sabihin, kasali ka. Oo nga, kuya. Ba't alam mo? Pero ngayon tinatanggi niya. Mali mo, di ba? Alam mo naman yung iba, biglang bumabalik. Malay natin kung ano mangyayari. So, yung tanong nga, sino kasunod? Dapat high profile na name, 'di ba? Kasi sabi niya puro na lang daw mahihirap ngayon naman. Ito Peter Lim Peter Lim. Chinese so, ikaw bigay ka na security. Yes. Kung ikaw gusto punta ng DOJ papunta mo DOJ, pero ka security. Baka ka. Bibigay ka Espino, delikado na. Babantay mo dapat security mo. Dapat si Doc Joseph nakikipag-usap sa mga ganyan. Dapat babantay mo security mo, tsaka wag ka bubunot Baka mamaya bubunot ka. Hindi po pwede bubunot, lalabang ka pulis, paktailo kuya. Yung kanina sa ating headlines, kuya, yung sa China nga, inadapt na nila at ng ASEAN members yung framework ng Code of Conduct dyan sa West Philippine Sea. Pero may condition pa nga silang hinihingi patungkol dito. At medyo naging hesitant nga sila patungkol dito sa issue ng mga nireclaim nilang island dyan sa West Philippine Sea. Yan yung mga hindi na pag-usapan ng ASEAN Summit. Yan yung binalita sa akin ni Maki Libradilla. Uumpisahan na sa darating na Nobyembre ang negosasyon ng China at ASEAN countries sa pagbuo ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na i-adapt ng China at ASEAN ministers ang framework ng COC sa ASEAN-China Ministerial Meeting kahapon sa PICC. Pero ang China may kondisyon. Sa isang statement, sinabi ni Chinese Minister Wang Yi na makikiisa sila dito kung hindi makikialam ang ibang bansang hindi naman miyembro ng ASEAN. Ang panukalang COC ay isang kasunduan upang matiyak ang pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa South China Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, habang wala pang Code of Conduct ay mananatili ang kooperasyon sa pagitan ng China at ASEAN member countries upang hindi na lumala pa ang sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo. Parallel to this, ASEAN and China will continue to cooperate on such practical maritime cooperation efforts, including management and prevention of conflicts among parties through confidence-building measures, as well as to prevent miscalculations on the ground. Ngunit ayon sa DFA, wala pang katiyakan kung ihihinto ng China ang pagtatayo ng military facilities sa disputed territory habang hindi pa nabubuo ang naturang Code of Conduct. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Alam mo, isa ngayong pinagkakatalunan dito, yung pangamba nitong mga members ng Association of Southeast Asian Nations.
dahil nga tumataas yung tension dyan sa Korean Peninsula. Anyo nga sa'yo, oo, diba? Kaya nananawagan yung ASEAN na magkaroon na ng dyan, denuclearization. Mahilig sila sa mga test, kuya, diba? Kung saan nga nakakalipad yung mga pinapalipad nilang missile test. Di ba pwede mag-airsoft na lang kayo? Gusto nyo pagalingan na lang kayo, airsoft na lang, di ba? O wala pang namamatay, di ba? O siguro pwede medyo bulag-bulag lang, gano'n eh. Hindi naman, di ba? Kasi, dapat siguro babaan na lang yung sa kanila nuclear eh. Kaya denuclearization na pinapanawagan sa kanila. Dahil nga dyan sa pangamba na yan na nagkakaroon na naman ng tension dyan sa Korean Peninsula. Hirap, nakakatakot. Yes. That's one place I will never go. Wala naman ata mga turista doon, kuya. Meron lang area. Alam ko may nabalitaan ako. Meron may mga siraulo. Ay, meron din mga nag-a-attempt. Oo. Buhay pa ba sila paglabas nila ng North Korea? Kasi doon, problema mo doon, pagka ikaw magtutur ka lagi, may kasama kang hanggang banyo. Gabanyo? Hanggang banyo. Ha? Anong gabanyo? Ano? Ay, sabi mo, kuya. Sabi ko, hanggang banyo. Hanggang banyo? Sabi ko, gambanyo? Anong gambanyo? Sorry. Mahina na rin tenga ko. Ano yung gambanyo? May salita bang... Hanggang banyo. May salita bang gambanyo? Yun lang ang tinanong ko sa'yo. Ano ba yung gambanyo? Hanggang banyo? Hanggang banyo. Sasamahan ka kasi nga ayaw nilang baka sila masalisihan. Tingnan na, pakinggan mo si Nel Maribuhok. Nababahala ang ASEAN member states sa muling ginawang intercontinental ballistic missile testing ng Democratic People's Republic of Korea noong July 4 at 28. Dahil dito isang statement noong Sabado ay muling ipinanawagan ng mga ito ang denuclearization o pag-aalis ng mga nuclear weapons sa Korean Peninsula. These developments seriously threaten peace, security, and stability in the region and the world. In this regard, we strongly urge the DPRK to immediately comply fully with its obligations under all relevant UN Security Council resolutions. Nanawagan din ng ASEAN ministers sa North Korea na gawin ang bahagi nito bilang participant ng ASEAN Regional Forum upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa Asia-Pacific region. ASEAN stands ready to play a constructive role in contributing to peace and stability in the Korean Peninsula. Samantala, isa namang bagong sanksyon ang inilabas ng United Nations Security Council para sa North Korea dahil sa pinakahuli nitong intercontinental ballistic test. Ang US drafted resolution ay nagbaban sa North Korean exports gaya ng coal, iron ore, lead ore at seafood. Inaasahang $1 billion ang mababawa sa annual export revenue ng bansa dahil dito. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Ganda. Ako masaya ako, kuya, kasi mag-expire na yung passport ko ng January 2018. At pag nagpa-renew nga ako ngayon, 10 years na yung aking passport, diba? Kasi nga, mas pinalawig na nila yan, yung extension dahil ng meron, sinay na ni Presidente Duterte. Yes, so pati nga yung driver's license gusto niya i-extend, diba? Dahil nga dyan sa passport na yan, magkakaroon daw sila ng bagong disenyo. Para daw maiwasan yung fraud tsaka mga forgery dun sa mga gumagamit ng pasaporte, kuya. Paano kaya yun? Paano yun? Magpapalit na ako? Halimbawa, hindi pa expire? Hindi naman, kuya. So you have to wait for... Kailan ba yung yung sa passport mo? Ako kasi... Tagal pa yata ako eh. Kaya lang, kailangan ko na rin magpalit. Wala ng page yung Additional book na lang. Wala ng page. Additional passport book. Hindi, papalit ka na nun. Papalit ka na nun. Renew ka na. So pag nag-renew ka ngayon, dahil meron ng bagong batas tungkol doon sa maggagawa na sila ng bagong design. Yes, kuya. Tapos 10 years na ang validity. 10 years na, kuya. Masaya ako dyan. Diba? 10 years ang validity. Kaya lang, problema dyan. Kasi iniisip ko pa nga dati kung papalitan ko ba yung last name ko o hindi na. Pero sabi nila, okay lang naman daw na hindi mo palitan. Pwede naman hindi. Pero ang problema dyan yung bata. Kasi 10 years pag bro mo, halimbawa, 4 years old, kinuha na mo ng passport. Di plus 10, 14 na siya nun. Unti-unti, ikaw ba to? Oo. Tingnan gano'n. Bata, baby pa ako dyan. Oo nga, yung mga bata. 4 years old, kasi magiging baby pa. Sineneng ko nga Tinitingnan, sabi ko, that was the time that she took the passport. How early did she start traveling, kuya? Si Neneng?
6 and a half months. Talaga? Matravel na yun. 6 and a half months, tumitirik-tirik na mata nun sa ibang bansa. Napagod na sa biyahe. O kayo pala yung pagod sa biyahe. Pakarami ng nervyos ang binigay sa akin ng batang yun. Talagang, Pero dapat kandong-kandong mo, di ba? Ganun ba sa kanila? Baby kapag pa. baby, kapag more than 2 years old, pwede na silang mag-occupy ng another seat. Pero pagka baby pa, may bassinet ka dun sa harap. Yes. Tapos pagka magte-take off la landing, hawakan mo siya. Meron kang belt, gano'n. Pero meron na naman daw panibagong impeachment complaint. Kanino? Ito naman, inihain naman ito sa Congress against dito kay Chief Justice Sereno. Pero alam mo, sinasabi dyan, this time, meron daw dalawa na mambabatas na gustong mag-endorse. Hindi kagaya nung dati na inihain dito sa ating Chief Justice. Binabalita lang ni Asher Kadapan. Asher! 54 na pahina na may higit 250 pahinang attachments at 27 articles for impeachment. Ito ang bumubuo sa impeachment complaint na planong ihain ng abogado at dating senatorial candidate na si Larry Gadon laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ngunit di tulad ng unang inihaing impeachment complaint sa punong mahistrado, may dalawang mambabatas na umanong nagpahayag ng interes na i-endorso ito. Dalawang mag-i-endorse, no? Ayaw lang nila ipasabi yung pangalan at ang usapan namin ay itong next week ay ako'y babalik doon upang makita ko upang finally ay ma-submit ko na ito sa Office of the Secretary General of the House of Representatives. Bukod dito, inisa-isa rin nito ang ilang mga opisyal ng Judicial and Bar Council at mga tauhan sa ilalim ng opisina ni CJ Sereno na posible aniyang ipatawag o isubpoena ng Kongreso sakaling umusad ang kanyang reklamo. Sila kasi yung nasa Office of the Chief Justice na nakakaalam ng mga papeles tungkol doon sa mga travel allowances and yung ibang mga papeles doon na pwedeng ipasubpoena ng House sakali na mag-conduct ng hearing, Isa rin sa inireklamo ni Gadon ang umano'y pagbili ng luxury car ni Chief Justice Sereno na nagkakahalaga ng 5.1 million pesos bukod pa sa milyong gastos din sa pagpapabulletproof umano nito. Una nang naghain ng impeachment complaint laban sa Chief Justice ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Ngunit wala itong endorsement ng sinumang mambabatas. Ako si Asher Kadapan Jr., humahataw sa balita. Kuya, halos 2,000 na mothers yung nakiisa dyan sa simultaneous. Ikaw ba magaganyan ka? Opo, kuya. Magbe-breastfeed ka? Kapag may milk, syempre kailangan. Syempre, magkakaroon ka naman ng milk. Sa mga bata. Kasi sabi nga ng UNICEF, parang 34% lang ng mga Filipinos yung nagbe-breastfeed ngayon, di ba? Get a warning. Ano yan? Note nila? Sabi nila, breastfeeding is still the best for babies. Oo nga, kuya. Kahit nga above 2 years old, pwede mag-breastfeed di ba? Basta may milk. Meron na silang, meron nga ngayon ginagawang may mga vitamins. Meron ng colostrum. Talaga? Oo, nilalagay na nila yun. Samantalang yan, pagka nagpa-breastfeed ka, lalo na yung unang labas ng gatas mo, yan, andyan yung mga saganang colostrum para dun sa baby mo. Yes, tsaka pampatalino daw yan sa bata, kuya. Yan yung sinasabi nila kapag nagpa-breastfeed tsaka pampalakas ng immune system ng bata, di ba, in its entirety. Kaya dapat talaga mga nanay nagpapa-breastfeed. Yung iba nga hanggang 5 years old na yung bata. Hanggang 7, may kakilala ka, kuya. Nagbe-breastfeed. Huwag naman 7 siguro. Parang 7, baka may ngipin na yun. Baka... Hindi, kuya. Pwede pa rin daw. Basta may nilalabas ka pang milk. Pwede pa din naman. Kaya lang. Hindi, pero alam mo kasi yun, sabi nila, as long as nagpapa-breastfeed ka, hindi siya basta humihinto. Yes, kaya lang, ewan ko, marami rin reklamo ganun. O, ba't di ka nagbe-breastfeed? Kasi wala na. Wala akong ganun. Sabi mo lang, ewan ko, parang... Ako pinagpa-pray ko na marami. Na maraming gatas. Saka hindi, pagka yung mag-work ka or something, dapat nagpa-pump din daw. Oo nga, kuya. Liquid gold nga ang tawag nila dyan, di ba? Breastfeeding. Yan nga yung sinabi ni Rosalie Cos sa akin, kuya. Aminado ang 24 na taong gulang na mommy na si Ana na nakaramdam siya noong una ng pag-aalinlangan na ipagpatuloy ang pagpapasulso sa kanyang baby.
Bukod sa hindi sigurado kung ano ang gagawin, nakaramdam siya ng sakit sa unang beses na breastfeeding sa kanyang panganay. Subalit dahil sa payo ng kanyang mga kaibigan, ipinagpatuloy niya ito. Hindi siya sakitin, tapos lagi lang siyang masaya, ganyan lang siya. Tapos ang laki niya, nakakatuwa lang na ganito siya. Ito ang layo ng Hakabna 2017 at isa lamang siya sa mga nanay na dumalo para isulong ang pagpapasuso sa iba pang katulad niyang ina. Tinipon ang higit sa 1,600 mga nanay at kanilang babies para sa simultaneous breastfeeding activity sa pangunguna ng Department of Health at Breastfeeding Pinays. Layo nito na ipakita sa buong mundo ang kagandahan ng pagpapasuso. Nakakatuwa kasi makikita mo talaga na the community is able to parang ma-proliferate yung support among breastfeeding mothers themselves. Nakaka-share nila ng mga challenges about parenting, about yung breastfeeding challenges nila. So, yun. Dumalo rin sa Hakabna ang mga lactation experts, peer counselors at breastfeeding advocacy supporters. Ibinahagi nila ang kanilang kaalaman at payo sa mga nanay at kanilang pamilya, ang kabutihan sa kalusugan at economic benefit ng breastfeeding, gayon din kung papaano mapapangalagaan ang kalusugan ng mga baby at mommies. Mula sa Quezon City, ako si Rosa Lico, sumahataw sa balita. Ganon, ayaw mo ng langgunisang matamis? Ayoko ng longganisang matamis. Gusto ko yung medyo garlic. Ayun, yun kagabi. Oo, yun na nga. Ginawa ko. Binigay ni Jack Malyari kasi. Nagbigay si Jack Malyari ng langgunisa. Paborito ni Joseph Miranda yun eh. Tirador ng langgunisa ni Jack. Tsaka tirador ng kanin lamig. Ginawa ko, sasayang. Sabi ko. Pinagaliw mo na. Oo. Sabi ko kay Waina, Waina, ganito gawin mo. Himayin mo yan, ha? Oo. So, nilamutak ni Waina yung mga ano. Nilamutak talaga. Oo, talagang ano. Inalo niya. Nimay niya. Tapos niluto ko. Nilagyan ko ng ingredients. Para maging... Tsaka ako ginawang chowpan longganisa. Hindi, hiwalay pa yun ha. Pero nagawa din ako ng chowpan, hinalo ko yun. Wow, may longganisa pa ba? Baka pwede sarap. niya. Si Jack Malyari. Longganisa. Yung kay Jack Malyaring langgunisa, patikman mo. Kasi yun, parang vegan, yun ang gusto mo. Talaga? Oo, kasi hindi matamis yung ni Sige nga, kuya. Ni Jack eh. Ako kasi parang pagkalanggunisa, gusto ko yung medyo ano ba yung matamis? Yung mga Pampanga ba? Yung matatamis? Oo, diba? Pero kahit na ako na lang, huwag ka nang pumunta sa Pampanga. Sige kuya, asahan ko yan. But you want to go to Italy? Yes. I've been there recently. You've been there in Italy? Yes. Iba pala yun. Sa ano pala yun? Feb. So, ganito pala. Paano ba si Ciao, Bella. Oh. Arrivederci. Sabi na, Danya, do you want to go to the... Ay, iba pala yun eh. Iba pala. Nakalimutan ko na eh. Kasi meron kasi Fabio ang naalala ko sa Italy eh. Kaya lang sa Italy, nung nagpunta ako dyan sa Italy. Bonanotte. Sa Milan ako nagpunta. Sa Milan? Sa Milan. Ako sa Mambon, kuya. Joke lang. Ganon. Sa Mulan. Joke lang yun. Hindi sa Milan that time na nagpunta ako kasi sobrang yelo. Ay, hindi kayo nakalabas ni ate noon kasi hindi niyo ma-enjoy yung weather. Kaya sabi namin, rebook na ako, uwi na kami bukas. Ay, gusto niyo ng malamig, ayan tuloy. Hindi kami makaakyat ng bundok kasi pupunta namin sa transmitter sa broadcast eh. Meron kami i-check doon. Hindi naman kami makaalis. Kaya malamig doon sa Milan. Italian. Yung mapaboriti. Italiani. May pizza. Arrivederci. So you talk to the girl Ikaw over there. Kuya. Because there are some other... Italian ka. I forgot my Italian accent. All I remember is the other side of the country. Iba accent yun. So it's a different one. So, but there are so many things that you need to know about what is happening outside of the country. Yes, that is very good. Do you want to buy some DVD? DVD? It's already 5:30. So we really need to turn it over to Angela Nagunsa. There are so many news outside of the country. Let's listen up. Thank you, Kuya. Here are the news from different parts of the globe. Italian police said on Saturday they had arrested a 30-year-old man suspected of abducting a British model in Milan and threatening to auction her online unless a ransom of $300,000 was paid.
Police said in a statement, 20-year-old Britain had arrived in Milan on July 10 for an alleged photo shooting arranged through her agent. The next day, she was assaulted and drugged and was kept prisoner by suspect Lucas Powell Urba, a British resident born in Poland. Urba freed her on July 17 and accompanied her to the British consulate in Milan, where he was arrested. No ransom appears to have been paid, according to the police. And for other stories abroad, with us today are our correspondents Fatima Tumang from Winnipeg, Canada, and Amiel Pascual from Taiwan. And for the latest news in North America, here's Fatima Tumang. Fatima, over to you now. Tatlong panindas po. The Bureau of Investigation on Saturday took over the investigation of an early morning bombing of a mosque outside Minneapolis that caused no injuries. The Council on American Islamic Relations has offered a $10,000 reward for information leading to the arrest and conviction of the Minneapolis area bomber. Police in Bloomington, Minnesota were called at 5 in the morning local time about an explosion at the Dar al-Farouk Mosque after a bomb was thrown through the window in the Imam's office where Muslim worshippers were gathering for morning prayers. The largest heart ever seen has gone on display at Toronto's Royal Ontario Museum. The organ belonged to one of two blue whales whose carcasses washed up on the shores of Stroud River in Newfoundland and Labrador Province 3 years ago. The organ measures 5 feet by 4 feet by 4 feet and would have weighed at least 400 pounds before removal. Its discovery is helping mammalian scientists understand more about the blue whale's physiology. And those are the latest news here in North America. Back to you, Angela. Fatima, can you give us a quick tour of the place where you are right now? Yeah, sure. We'll show you the place. So we are here at Assiniboine Park, and you would see behind me is the Canada 150 sign or facade. We are celebrating the 150th year of Canada. And how's the weather there, Fatima? It's really hot, Angela. It's 26 degrees Celsius, but because it's really humid, it's hotter than the Philippines. All right. Thank you very much, Fatima Tumang, live from Winnipeg, Canada. In other news, the Chinese military team came in second place in the Keys to the Sky contest, a high-level international surface-to-air missile competition in Azakhstan, Russia on Saturday. 6 teams from China, Russia, Kazakhstan, and Belarus participated in this year's military competition. During the competition, the Russian Air Force used warplanes to perform aerobatics. Additionally, the Russian Strategic Missile Force showcased their new air defense missile system at the event. Those are the top stories from different parts of the globe. This has been Angela. Back to you. Oh, back to you na raw. Ikaw, kuyang nagpasa sa kanya. Oh, thank you so much, Angela. You were very kind. What a comment. Very kind. Because she passed it back to me. Diba? It's already 5:34. Yes. Oh, nako naman. Time is running so fast. Yes. You see, it is very... Nobody's running after them, but it is running very fast. Oh, talaga. Kaya mo na. Kulit mo rin. Ikaw din, kuya eh. Hindi ko alam, wala ka na naman tulog eh. Oo nga, palagay ko nga. Pero mamaya ho yung abangan nyo yung ating mga balita mamaya. Itong pagdinig ng Kongreso tungkol ho dyan sa 6.4 billion peso na halaga ng shabu na nakumpiska dyan sa Bureau of Customs. Yan ho ay ipagpapatuloy na today. Oh, yan. Ito, kuya, yung mga pasaway pa rin, tsaka lumalabag dun sa ating Joseph Miranda. Smoking ban. Sino pa? Joe Castigador. Yan. Pwede nang isumbong online, kuya. Kaya pwede mo na silang tawagan. Ito naman, yung mga presyo ng produktong petrolyo, meron daw inaasahang pagtaas. Mga hanggang piso daw yan ngayong linggo. So, kailangan magpagas na pala mamaya. No? Kasi bukas 12 noon,
Ay, 12 midnight, diba? Meron You need sila. to full tank your tank. Yes. Ito kuya, yung mag-amang music lover naman kabilang sa mga nag-audition sa ating Wishcovery on Ground sa Si Baguio Packing yan, City. di ba? Yes. Father and son. Ika mo nga, di ba? It's not time to make a change. Yan ho yung mga abangan nyo mamaya sa ating pong balitaan sa paghataw natin ng mga balita. Ako pa rin po ang inyong Kuya Daniel Rozon. At ako naman si Rina Bellimore Camara. Magandang umaga sa ating mga kasambahay. Araw po ng Lunes, 7 na sa buwan ng Agosto 2017. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Pagdinig ng Kamara hinggil sa 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs, ipagpapatuloy ngayong araw. Mga lalabag sa nationwide smoking ban, maaari nang isumbong online. Presyo ng produktong petrolyo inaasahang tataas ng hanggang piso ngayong linggo. At mag-aamang music lover kabilang sa mga sumali sa Wishcovery On Ground Edition sa Baguio City. Ipagpapatuloy ngayong araw ng Kamara ang pagdinig nito kaugnay ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu mula sa China na nakalusot sa Bureau of Customs. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Inihayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nakakita na sila ng 5 hanggang 7 paglabag sa batas ng Bureau of Customs nang dinggin ng House Ways and Means Committee ang 6.4 billion pesos na halaga ng shabu galing ng China na nakalusot sa BOC. Binubuo ito ng criminal at administrative cases tulad ng neglect of duty at graft na itinanggi ng idetalye pa ng mambabatas. Gayunman, maaari pang madagdagan ng kaso batay sa magiging kalalabasan ng kanilang investigasyon. Yung sa violation dun sa chain of custody ng handling ng ebidensya, yung mga ganon, no? At marami pang iba. Pinapag-aralan pa. We referred this to the legal department ng House para matulungan kami sa paggawa. Ngayong araw, muling itinakda ang pagdinig ng Kongreso sa issue. Dagdag pa ng mambabatas, may inaasahan pa silang ihahayag ng customs broker na si Mark Taguba hinggil sa mga anomalya sa BOC tulad ng mga partikular na mga tauhang tumatanggap ng payola sa kawanihan. Kaya humihiling din si Taguba ng legislative immunity. Isa doon sa mga natanong sa kanya, kaya mo bang sabihin sa committee ito o pangalanan kung sino sa mga taga-bureau ang iyong nabibigyan regularly? At sabi niya, handa daw po siya. No? Handa daw po siya. Tingnan natin if this will come out in the next hearing. Mula sa Quezon City, ako si Rosa Licos, sumahataw sa balita. Maaari nang isumbong sa pamamagitan ng website na inilunsad ng Department of Education ang sinumang lalabag sa nationwide smoking ban. Sa ilalim ng eskwela ban sa sigarilyo program ng DepEd sa pakikipagtulungan ng Tobacco Free Kids o TFK Action Fund, may re-report na online ang sinumang individual at maging mga establishmento na lalabag sa batas na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ayon sa DepEd TFK, responsibilidad ng barangay at city o town officials na penahan ang mga mahuhuling lumalabag sa nationwide smoking ban mula sa sari-sari store hanggang sa malalaking establishmento sa pamamagitan ng pagkansela sa kanilang business permit. Sinabi naman ni DepEd Undersecretary Alberto Muyot na maaaring maharap sa kasong administratibo ang local government officials kapag napatunayang hindi ginawa ng aksyon ang ipinadalang report sa kanila. Sa mga nagnanais magsumbong, bumisita lamang sa tobaccofreedeped.org. I-click ang reporting at i-fill out ang incident report form bago i-submit. Sa ikatlong sunod na linggo, inaasahang tataas na muli ang presyo ng produktong petrolyo. Sa pagtaya ng mga oil industry player, 90 hanggang piso ang madaragdag sa kada litro ng gasolina. 70 hanggang 80 sentimos naman ang posibleng dagdag presyo sa diesel, habang 80 hanggang 90 sentimos naman sa bawat litro ng kerosene. Kung susumahin mula noong Enero, tinatayang aabot na sa 6 pesos and 60 centavos ang itinaas ng presyo ng gasolina
kumpara sa halos 6 na pisong ini-rollback nito. 6 na piso at 50 sentimos naman ang tinatayang kabuuang rollback sa presyo ng diesel, habang mahigit 7 piso naman ang itinaas nito. Balita naman tayo sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Baguio City, alamin natin ang balita sa Luzon Region kay Bradley Robusa. Na imbagabigat, Bradley. Yes, Kuya Daniel, agyamanak na imbag na bigat kinyam, kastamat para kadagiti kasang bahay tayo. Dagito'y tidamdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Haan pa'y nakaawid sa J Pagiginanda, dagiti sumagmamanong residente iti Goldfield poblasyon ito agon Benguet, nga napwersa nga imbakwit ti lokal nga gobyerno iti Biyernes. Inbakwit na dagitoy gapo iti bigla nga panagruwar iti napigsa nga Agos Sidanom nga naggapo iti duwa nga abandonado nga mining tunnel iti Paset nga posible pagrugyan iti landslide. Dagitoy duwa mining tunnel kat bagi iti Atlas Mining Development Corporation nga nasulok 50 nga tawen nga haanan na usar. Itakat pagkatadalan pa iti Mines and Geosciences Bureau Cordillera kanda dumapay nga ahensya ti gobyerno iti naggapuan ti daytoy a insidente. Talupay sa J Tutubo ang nagtalaw iti Bahay Tanglaw Pag-asa Rehabilitation Center sa J Malolos, Bulacan, iti nakasubli ni J Reformation Center. Dahito kat kalpasan nga binagaan kadagitoy, kadagiti kapamilyada nga agsublin. Dahito iti hataw nga balita ni Nestor Torres. 8 na lamang mula sa 23 children in conflict with the law o mga kabataang nagkasala sa batas na tumakas mula sa Bahay Tanglaw Pag-asa Rehabilitation Center sa Malolos, Bulacan noong Lunes ang pinaghahanap ng mga otoridad. Ito ay matapos na kusang sumuko noong Biyernes ang 3 sa mga ito. Ayon sa mga magulang ng mga kabataan, kinumbinsi nila ang kanilang mga anak na sumuko dahil sa takot na mapahamak ang mga ito sa labas. Sumuko, sabi ko sa kanya, kinausap ko siya na mas gusto namin ng pamilya ko na makita siya dito na dinadalaw kaysa yung mabalitaan namin na kung ano na nangyari sa kanya. Isinalaysay naman ng isang kabataan ang kanilang ginawang pagtakas. Doon nga po, sa may bintana, may nakita po akong bukas. Ayun na po yung pagkakataon na mapuntahan ko yung magulang ko. Hindi na po maulit yun. Sana huwag nating isipin na nakakulong tayo. Tinanggal naman sa serbisyo bilang jail guard ng Reformation Center sina Sultan Mahid at Robert Gaspar ang mga bantay noong araw nang nakatakas ang mga kabataan. Plano naman ng lokal na pamahalaan na maglagay ng karagdagang jail guard sa pasilidad upang hindi na maulit ang pangyayari. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Manipod dito'y Baguio City. Agsublikan niyayo dito studio, Kuya Daniel. Agyamanak, Bradley Robusa live mula sa Baguio City. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Disisize na cleft lip o cleft palate patients gikan sa lain-laing lugar sa Eastern Visayas ang naka-avail sa libreng operasyon sa Camp Lukban Station Hospital sa Catbalogan, Samar miadtong weekend. Kini nga proyekto apil sa 29th founding anniversary sa 8th Infantry Division Stormtroopers nga makatabang sa mga pamilya nga walay abilidad nga makabayad sa surgical expenditures. Sumala sa AFP, bisag ginagmay makatabang kini aron mabuhi nga normal ang mga bata nga bingot ug ngongo ug malikayan nga mabuli. Gituuhang makagaan sad ni sa mga ginikanan nga wala kahibalo kung kinsa ang mga duulan aron mapaoperahan ang mga anak nga adunay ingon ani nga kondisyon. Sa laing bahin, giawhag sa Department of Tourism ang mga Negrense nga suwayan ang organic farming para sa farm tourism. Kini aron mas mokusog ang turismo sa probinsya ug makatabang aron mahimong stable ang food security sa probinsya. Kini ang hataw na balita ni Lalaine Moreno. Isa ang Negros Occidental sa mga outstanding organic agriculture province sa pungsod. Ginabuluban ta yara sa 16,000 ka hektarya sang kadutaan ang ginausar sa organic farming. Kagyara sa 17,000 naman ang mga organic agriculture practitioners. Gani iluyag sa Department of Tourism nga magamit ang organic agriculture sa probinsya agud mapasanyog ang turismo. Ini pa maagi sa farm tourism.
sa idalom sinihimuon nga tourism site ang isa ka simple nga organic farm. Suno sa DOT yara sa 1.6 milyon nga mga turista ang nagbisita sa probinsya sang nagligad nga tuig. Kagalabanan sa mga ini ang mahilig sa mga organic products. Or it's environment friendly because ini nga mga farms, they're aiming to produce organic crops. Ginsolbar naman sa ahensya ang problema sa mapos nga pagkadto sa mga bukid nga mahimo pagahimoon nga tourism farm. Suno sa DOT, hindi lamang sa turismo makabulig ang farm tourism kundi sa stable food supply sang probinsya. So we need more farmers to collaborate with us nga para sila na mag-supply sa kinanglanon nila nga food. So we will not get our raw ingredients pa from outside the province. Mula sa Negros Occidental, ako si Lane Moreno, kumahataw sa balita. O kana ang mga balita ang atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat, Deb Rivera. Mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Adelante. Muchísimas gracias, Kuya Daniel, y buenos días con vosotros, mga kasangbahay. Takiel mga notisya na rehiyon de Mindanao. Ya kundina el cuantos organización na Mindanao como el Kilusang Mayo 1, Gabriela, Bayan y Karapatan Southern Mindanao con el abuso y red tagging o conecta con ello según el Fuerza Armada del Pilipinas con mga rebelde grupo. Pero fuertemente ya nega el AFP con el mga akusasyon. Na un text message ya habla el portavoz del 10th Infantry Division que tiene según los grupos na Mindanao que aliado del rebelde NPA y hindi puede considerar red tagging. Ya convida el AFP con los activistas que se tiene abusado con el fuerza del gobierno hay planta ellos caso y hace probar na corte los acusación. Mientras tanto, ya inspecciona el DOTR y Philippine Ports Authority con el de ellos magata construir proyecto na ciudad de Zamboanga este fin de semana. Acerca de ya revela también estos el millones de pesos cantidad del mga nuevo proyecto de infraestructura ay empezar na ciudad. Taki el report. Ya inspeksyon el Departamento de Transportación, Civil Aviation y Philippine Ports Authority con magata continua proyecto de estos na ciudad de Zamboanga este fin de semana. Incluido ya que el cerca ya acaba asphalt overlay con el runway del International Aeropuerto de Zamboanga y dos taxiways que tiene 160 millones de pesos fondo. Igualmente el 40 millones de pesos expansión del edificio terminal. Ya visita también el grupo con el proyecto de expansión del puerto de Zamboanga. Other than expansion to meet the present demand, we need also to maintain yung facility. Kasi po, although ililipat natin yung airport, gestation period ng project po, pinakamabilis na yan, 6 na taon. Durante del inspección, ya revela el Philippine Ports Authority el cuantos na de ellos mga nuevo proyecto na ciudad, incluido el construcción del moderno y high-tech edificio de operación de puerto que esperando principia na 2018. Ahí tiene también total rehabilitación del edificio terminal del International Aeropuerto de Zamboanga que tiene 221 millones de pesos fondo. Objeto completa el mga proyecto antes ay acaba el término de Presidente Duterte. Es el mga notisya ya sa kakitan na rehiyon de Mindanao. Estamos aquí na ciudad de Zamboanga, vera contigo otra vez, Kuya Daniel. Gracias, Dante Amento, desde de Ciudad de Zamboanga. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Rina Villamor Camara. Rina, good morning. Hi Angela, good morning, and here are the news from different parts of the globe. Another tower in Dubai caught fire on Sunday morning local time, the second in 3 days. But the fire was extinguished soon according to emergency services. Eyewitness video showed smoke coming from near the top of the Marina Pinnacle Tower, also known as Tiger Tower. The fire started on a balcony and was described as minor by Dubai Civil Defense. On Friday, flames shot up the sides of the Torch Tower,
close to the marina pinnacle, forcing hundreds of occupants to flee as burning debris showered down the sides of the 79-story structure. And for the latest news in Asia, here is Amiel Pascual. Amiel, go ahead. On the Peace Memorial Park in Hiroshima, holding banners and shouting slogans constitutions by the Abe regime. Hiroshima, the city that suffered U.S. atomic bombing in 1945 during World War II, commemorated the 72nd anniversary of the tragedy on Sunday at the park. Over 50,000 people attended the commemoration ceremony, where Japanese Prime Minister Shinzo Abe delivered a speech. Abe had to reshuffle the cabinet on Thursday to retrieve his support rate, which triggered protests. Meanwhile, utility services resumed normal operation in flood-hit Guizhou city of northeast China Liaoning province on Saturday. As flood receded, measures were taken to rush repair the damaged roads and power transmission lines in villages of Maoling and Yunxiaogo, which had been severely drenched in the flood. According to the rescue team, as the flood damaged roads and well water could not be used for drinking. Some villagers tried to cross the river to get drinkable water despite the torrential rain. And those are the latest from Asia. Back to you, Rina. Thank you so much, Amiel Pascual, reporting live from Taiwan. In other news, high temperatures that have hit Italy over the past weeks have taken their toll on the country's glaciers. Swaths of the southern and eastern Europe have sweltered in temperatures above 40 degrees Celsius this week, which triggered weather warning alerts and damaged crops. Combined with very little snowfall over the past 3 years, conditions at the glacier are troublesome. The melting of the glaciers brings several risks, primarily the loss of water reserves, but also increases the probability of rock falls, endangering the lives of hikers and skiers. And those are the news from different parts of the globe. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Sa ikatlong pagkakataon, susubukin ng isang composer mula sa lalawigan ng Rizal na manalo at makapasok sa Grand Finals ng A Song of Praise Music Festival Year 6. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Nananatili pa rin ang pag-asa ng song composer na si Bernabe Escudero Jr. mula sa Antipolo, Rizal na makasali sa ASOP Grand Finals. Bagamat hindi pinalad sa naunang 2 beses na pagsali niya sa naturang kompetisyon, hindi pa rin siya nawalan ng loob na lumikha ng panibagong awit upang muling makasali. At sa kanyang pangatlong paglahok kagabi, itinanghal ang kanyang awit na Ikaw ang Buhay Ko bilang unang weekly winner sa buwan ng Agosto. Sa habang buhay, ikaw ang buhay ko, ikaw ang pag-ibig ko, ikaw ang biyaya ng Diyos sa katulad ko. Hindi ko yung pag-ibig sa akin ng Panginoon Kristo, na-realize ko na napakarami niyang pag-ibig sa akin. Kaya bilang mensahe ko sa kantang yun, gusto kong imensahe sa kanya na ikaw yung buhay ko. Umani naman ang papuri mula sa mga hurado ang likhang awit ni Bernabe. OPM na OPM yung dating. Yeah? Pinoy na Pinoy. Ang ganda, ang ganda. Ang sarap ulit-uliting pakinggan ng kanta. Sinasabi mo, ito pala yung patungkol sa Panginoon. No? Oh, yun yung isang kulay nun. Pero nagustuhan ko yung kulay na parang mali. Pero parang tama rin pala. Okay. Magaling ang konsepto. Tinalo ng awit na Ikaw ang Buhay Ko ang awiting Ang Lahat ng Bagay ni Dino de Guzman ng Pasay City at ang likhang awit ni Emmanuel Talon ng Isabela na Asin at Ilaw. Samantala, nag-enjoy naman ang singer-actress na si Mariz Ricketts sa kanyang first experience bilang ASOP judge. Sobrang magaganda lahat. Excited na ako for next year. Kasi sabi ko, ay nako, ang daming magagandang songs na siguradong sisikat. Ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Ikaw ang buhay ko, ika'y iniibig ko, pinapangako ko
100 Wishcovery auditionees sa Baguio City, kabilang ang mag-aamang music lovers na nagpamalas ng kanilang angking talento sa larangan ng pag-awit. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Mula sa ama hanggang sa mga anak ay nananalaytay sa dugo ng pamilya Packing ang pagiging music lover. Namana ni Joko at Louie sa amang si Frank ang pagkahilig sa musika. Kaya nang bumisita ang Wish 1075 sa Baguio City para sa Wishcovery audition, hindi na pinalagpas ng mag-aama ang pagkakataon at ipinamalas ang kanilang talento sa publiko. The way I feel for you, it's now or never. Please be true. Ikaw ay narito at minamahal. Malaking bagay para kay Frank na makita ang mga anak na sumasali sa mga singing competition. Ako masaya ako dahil nung edad nila ako, sumasali din ako sa mga contest eh. So gusto ko ma-experience nila yun. Kasi yun ang magpapatibay ng dibdib nila yun. Ito ang unang pagkakataon na magkakasabay na sumali ang mag-aama sa isang singing contest. Ngunit anila, hindi nila nararamdaman na may kompetisyon sa pagitan nila. Masaya kasi magkakasama kami. Kahit magkakalaban yung tingin ng iba pero wala lang sa amin. Magkakasama pa rin kami. Masaya ako para kahit sino makuha sa amin. Si Frank ay isa sa mga napiling pre-qualifier mula sa huling batch ng on-ground auditionees. Magpapatuloy naman ang singing journey ni Joko at Louie na nagsisimula pa lamang sa pagtupad ng kanilang pangarap sa larangan ng musika. Lose yourself to someone and never lose your. Mula sa Baguio City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. How do you not run out of new things? Alam mo yun? Naman. How do you keep the music playing? Oh. How do you make May it echo pa. play? Gusto ko yan. How do you keep the songs from fading? Magaling din pa kumanta yung kapatid niya, si Johnny. Hindi marunong. So, ganun talaga, no? May mga kapatid na nalalatakan. Ay, well, alam mo sabihin yan, di ba? Nagkita pa lang kasama. Based from your own experience. Oh, well. Di ba? May mga lumilitaw na mga black sheep. Black sheep. Sa lahat ng mga magagandang boses ng magkakapatid, di ba? Parang ikaw lang ang nahiwalay. Ganun. Ilan ba kayo magkakapatid? 6. So, dun sa 6, talagang ikaw lang hindi marunong kumanta. Dalawa kami ng kuya ko. At least naghanap ka ng Oo, karama. diba? At least dalawa. Kasi professional singer yung kapatid mong hindi ka nagpapakinig, diba? Pero na-develop yan. Alam mo, sinabi sa akin ni Doc Mon yun, may pag-asa. Kung inagahan mo lang sana nung bata. Ngayon medyo parang. Hindi na pwede. Too late to hear. Oy, 7:36 po. Mamaya, abangan nyo si Attorney Lenny Papa. At marami kayong matututunan dito dahil ito yung mga, lalo na yung mga parang feeling ninyo ay hindi patas ang laban sa inyong pagnenegosyo, diba? Kasi ito yung Philippine Competition Commission. Bago lang yan, kuya eh. At tingnan natin kung meron na kaya silang sariling office? Kasi the last time na nag-launch sila, wala pa silang. Nakiki-office lang meron sila. na yata. Pero ewan ko lang kung ano na ang development since the last time na nagkausap kami. Ano ba yung mga nadagdag na? At paano kaya talaga to? Ako talaga nahiwagaan ako paano maipapatupad ba ito ng maayos eh. Kung anong ipin meron sila, di ba? Maraming matigas ang ilong. Hindi, tsaka yung ipin nila. Marami akong gustong maitanong, kaya abangan nyo. Sige. Si Attorney Lenny Papa ng Philippine Competition Commission. Siya po ang spokesperson. Alamin natin yung mga pasikot-sikot. Join din kayo at live tayo sa Facebook. Pwede sila magpadala ng questions nila. Yes, dun din sa ating mga online sa untvweb.com. Pwede kayo Sige, para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com.
At yan po ay kalawang pagkataon ng mga balita sa umagang ito, araw ng Lunes, August 7, 2017, 7:38 in the morning. Sa mga nag-aalmusal, kasama po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Fatima Tumang sa Winnipeg, Canada, si Amiel Pascual sa Taiwan, si Bradley Robusa sa Baguio City, si Deb Riveral sa Cebu City at si Dante Amentu sa Zamboanga City. Ako po si Daniel Razon. Ako naman si Angela Lagunzad. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.